Ayon sa isang kasabihan, lahat ng problema ay kayang harapin basta't magkakasama ang pamilya. Ito din ang naging paniniwala ng pamilya Perlas ng Barangay Aulo, Palayan City, Nueva Ecija. Ito ay itinataguyod ng mag-asawang Ernesto Perlas na dating sundalo at Josephine Perlas na dating registered nurse. Sila ay biniyayaan ng 4 na anak, sina Enrico, Juancho, Ernesto Jr., Emmanuel Joseph at Ernesto III. Bilang isang sundalo ay naging istrikto si Ka Ernesto pagdating sa kanyang mga anak, lalo na pagdating sa gawaing bukid. Ginigising ko ng maaga yung mga anak ko dahil pag inabot, may kasabihan tayo na pag inabot ka ng sikat ng araw sa banig, wala ka nang dadatnan sa bukid mo. Kaya alas 4 pa lang ginigising ko sila dahil mayroon kaming kalabaw na isusuga, mayroon kaming bakang isusuga, at meron kaming mga iba pang trabaho na kailangang mas maaga. Nagtulong-tulong ang mag-anak upang mapalago ang kanilang bukirin na may lawak na 4.5 ektarya. Dito ay nagtatanim sila ng palay, mais, iba't ibang gulay at nag-aalaga ng native na baboy, baka at manok. Naging magkatulong ang pamilya sa lahat ng gawain sa kanilang bukirin. Sabi ko sa mga anak ko, kung saan lugar ako nagtatrabaho, tinutulungan nila ako, kasama ang misis ko. Dahil alam ko naman na ang isang trabaho kung mag-isa ka lang, wala kang magagawa dahil sa bukid, medyo mabigat ang trabaho. Although mabigat, kaya namang malagpasan dahil tulong-tulong kaming nagsasaka. Even though sila ay nag-aaral, nagpapasalamat ako dahil yung mga anak ko, tumutulong sa pagsasaka. Isa ang kanilang anak na si JR sa nakatutok sa pagpapalago ng kanilang bukirin. Bilang isang young farmer ay ginagamit niya sa kanilang bukirin ang mga makabagong pamamaraan na kanyang nakakalap sa mga trainings at workshop. So sa farm po namin ay kami lang po ang gumagawa na magpapamilya ng aking mga magulang at ng aking mga kapatid. Sama-sama po kaming nagtutulong-tulong at gumagawa sa aming farm. Mula po sa land preparation hanggang sa pagtatanim, at the same time hanggang sa pag-harvest po, andun po yung presensya ng bawat isa na nagkakaisa po sa paggawa po sa aming farm na ginagawa. Naging malaking tulong sa kanya ang pagsasanay sa Japan upang madagdagan ang kanyang kaalaman sa pag-aalaga ng baka. At pagbalik niya sa bansa ay bumili siya ng baka na kanila ngayong pinapakinabangan. So doon sa pag-aaral na yun, natuto ako na mag-alaga ng mga gatasang baka. Sabi ko, paano ko i-adapt yung pag-aalaga ng gatasang baka gayon naman conflict sa weather ng Pilipinas, yung Japan. Kasi kabaliktaran, kung sobrang init sa atin, sobrang lamig doon sa napuntahan ko. So sabi ko, ang pinag-aralan ko doon, paano ko mai-apply yung technology nila even though iba yung klima. So yun po yung napag-aralan ko at yun yung ina-apply ko ngayon doon sa paggawa ng mga pagkain nila, sa mga silage making, at the same time sa mga pagkain na, yung mga raw materials na pwede mong gamitin para doon sa pag-aalaga, pagpataba ng mga baka. Kilalang aktibo rin ang pamilya sa pagtulong sa kanilang mga kabarangay. Sa katunayan ay bumuo sila ng mga samahan at nagsasagawa ng samot-saring mga pagsasanay para sa miyembro ng kanilang komunidad. Walang samahan ng magsasaka sa Barangay Aulo nang dumating si Ka Ernesto dito. Kaya naman, tinatag niya ang Calamansi Growers Association, aktibong magsasaka ng Palayan City at Highlander Cattle Industry. Ang mga samahang ito ay patuloy ang paglago at kumikita pa. Napakalaki pong tulong yung samahan na yan na naitatag ni Mr. Perlas at gayon din po sa samahan ko na naitatag din namin na naitatag ko. Na yung mga kababaihan na asawa ng magsasaka, magkatulong na po silang naghahanap buhay. Ako po ay isang elipte rin, na kung saan nagtuturo po ako ng EPPs sa mga barangay na kailangang matuto ang magsasaka sa makabagong sistema ng pagsasaka. Tila minanati ng kanilang mga anak ang puso para sa pagsasaka at pagtulong sa kapwa, tulad ng kanilang bunso na si Ernesto III. Ang ginagawa ko po dito sa farm ay nagpapakain po ako ng mga alagang hayop, tumutulong po sa pagsasaka, sa pagpapalay, sa paggugulay,
At masasabi ko na sa pagsasaka ay nakita ko po yung aking kaligayahan dahil sa pang-araw-araw po ng aming buhay dito sa farm ay nakikita po namin na ang pagpapala po ay nasa amin. So masasabi ko po na pagsasaka ay buhay na po namin. At malaki po na itutulong nito sa aming komunidad, especially po sa aming pamilya. Isa rin sa matatagpuan sa kanilang farm ang isang solar panel na binuo ni Ginoong Perlas. Ito ang kanilang pinagkukunan ng kuryente para sa kanilang bahay. Ang solar panel na ito ay may tuturing din na makakalikasan dahil sa ang solar energy na naiipon dito ay hindi nakakasira ng kalikasan. Bunga ng kanilang sipag, tiyaga at pananalig sa Diyos ay kabi-kabilang biyaya ang natatanggap ng kanilang pamilya. Ngunit itinuturing ni Ka Ernesto at Aling Josephine na pinakamalaking biyaya ay ang mapagtapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Yun po ay isang malaking pasasalamat po ng isang katulad kong magsaka na dahil sa pagsasaka nakapagpatapos ng mga anak. Dahil sa kanilang pagsusumikap para maitaguyod ang kanilang pamilya, hindi nakataka-taka na kinilala si Mang Ernesto at Aling Josephine bilang Outstanding Parents of the Year noong taong 1999 at 2004. Sabi ko sa kanila na tayo'y pinanganak na hindi naman mayaman. Kaya sabi ko, narito sa bukid ang ating kabuhayan. At Nasa bukid ang ating kayamanan. At ako'y naniniwala na pag ikaw ay may itinanim, ikaw ay maraming aanihin. Naging patunay ang pamilya Perlas na hindi kailangan ng yaman o anumang material na bagay para maging masaya ang isang pamilya. Ang kailangan lamang ay pananalig sa Diyos at manatiling magkakasama sa anumang hamon ng buhay.